Mga kabunyog, ano bang nangyayari kay Secretary of Justice Boying Rimulya? May away ba sila ni NBI Director Jaime Santiago? Ay kasi sumulat si Director Santiago ng NBI direkta sa presidente. Pero dumaan hindi sa kanyang opisina, hindi through Secretary of Justice Boying Rimulya. Hindi. Ay ang NBI under yan sa Secretary of Justice eh. Under yan ang NBI. Pero dun sa sulat kay PBBM, may pitsang August 15, naka-address sa presidente pero through Executive Secretary Lucas Bersamin. Pero dapat dumaan muna yan sa Secretary of Justice. Kasi yun yung kanyang immediate na boss. Ano bang nangyayari? May away ba sila? O kumusta ba si Boying Rimulya? Magiging ombudsman ba ito? Pero ang sigurado, nandun siya sa listahan ng 17 aplikante. Hindi siya inalis. Hindi totoong disqualified siya. Pero ibang usapin pa kung siya nga ba talay magiging ombudsman. Abangan natin. Anyway, pag-usapan natin ito mga kabunyog. Puntuhan natin to. Tungkol kay Secretary of Justice Boying Rimulya. Tungkol muna sa pagiging ombudsman niya. Ay di ba maraming kumalat noon na disqualified na daw si Boying Rimulya? Hindi totoo yun. Yung latest na nilabas ng Judicial and Bar Council, 17 pa rin ang applicants. At nandun pa rin ang pangalan ni Boying Rimulya. So hindi totoo yun. Mukhang mga DDS ang nagkakalat nun. Ayaw nila na maging ombudsman si Boying Rimulya. Kaya kinakalat nila na disqualified na ito. Ang ginagamit nilang dahilan, yung final nga na kaso o reklamo laban kay Boying Rimulya at iba pa tungkol sa pag-aresto kay Duterte. Sinagot na yan ni Boying Rimulya. Sabi ni Boying Rimulya, madidismiss na yan sa Korte Suprema. Madidismiss na yan kasi may nakapending ng kaso sa Korte Suprema o petisyon tungkol dyan. Yung legality ng arrest ni Duterte. Hindi na yan pwedeng desisyon ng ombudsman. Dapat hintayin na lang yung desisyon ng Korte Suprema. Korte Suprema ang magsabi kung illegal ba o legal yung pag-aresto kay Duterte at pag-turnover sa ICC. Kaya sabi ni Boying Rimulya, madidismiss na yan sa ombudsman. Madidismiss na yan kasi ripe for dismissal, sabi niya nga. Anyway, ang malinaw dito, naglabas na ng listahan yung Judicial and Bar Council. Hindi naman inalis yung pangalan ni Boying Rimulya. Kaya 17 pa rin, kasama pa rin si Boying Rimulya. Ang tanong, siya nga kaya ang maging sunod na ombudsman? Mayroon akong napanood na vlog. Ang isa daw sa seryosong kalaban ni Boying, yung Liza Logan. Ito kasing Lisa Logan na ito, tao talaga to ni Lisa Araneta, itong Lisa Logan kasi sa Office of the Executive Secretary ito, pero sa ODESLA, Executive Secretary, Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Narinig ko itong Lisa Logan na ito, yung controversial noon na smuggling. Yung smuggling noon, nai-involve noon ang DNR, may mga pinalusot na mga inaprubahan yun ng DNR. Dumaan yun sa Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Itong si Lisa Logan ang nakapirma. Ang sabi, ito daw si Lisa Logan, ODESLA, Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs, ito daw ay tao ni Lisa Araneta. So, seryosong kalaban ito ni Boying Rimulya. Mayroon pang ibang mga pangalan, pero mga tao ni Pinoy, halimbawa si Kim Hinares, maraming nagtutulak din kay Kim Hinares. Sa ngayon, ang ombudsman, binukas na ng Judicial and Bar Council ang platform nito para magpadala ng mga comments ang mga mamamayan, ang mga gustong kung kontra sila kay ganito o kay ganon or anong masasabi nila. Kumbaga hinihingi yung ng publiko, pagtingin ng publiko. Sino ba sa tingin ng publiko doon sa 17 na aplikante ang karapat dapat maging ombudsman? Kaya open na yon. Kaya kung kayo ay may kinakampanya kayong maging ombudsman, halimbawa si ganito o si ganoon, pwede kayong sumulat doon. Pag-comment doon. Gusto nyo si ganito, bakit? Ayaw nyo kay ganito, bakit? Anong issue nyo sa kanya? Yun ay bahagi ng prosesong pinagdadaanan ng Judicial and Bar Council.
dumadaan na ngayon sa vetting process. Anyway, tungkol dito kay Remulla at saka kay Director Santiago, hindi natin alam kung may away tong dalawang to. Basta, ang napansin ko lang, hindi dumaan sa Secretary of Justice yung irrevocable resignation ni Santiago. Ay, ang NBI, ang National Bureau of Investigation, under yan ng DOJ. O di dapat kung susulat ka sa presidente, dadaan ka muna sa immediate na boss mo. Ang immediate na boss mo, kung NBI director ka, yung Secretary of Justice. Hindi. Direkta na sa Office of the President through the Executive Secretary Lucas Bersamin. So medyo ba to? Ay ang tono pa naman ng irrevocable resignation ni Santiago, ang tono ng kanyang irrevocable resignation, masama ang loob niya dahil may mga paninira daw sa kanya. May sumisira ba sa kanya? Sino ba yon? Mga tao ba ni Boying Remulla? Mayroon bang issue si Boying Remulla at si Santiago? Hindi natin alam kasi hindi naman ako insider sa mga ganyan. Alam niyo naman ako. Wala naman tayo masyadong koneksyon. Pero napapansin lang natin ang gano'n. Napapansin natin, ano nga ba? Ano bang nangyayari, dito kay Boying Remulla? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.